So ito na yung video na pinaka-inaantay ng mga haters ko. Yung na-list na yung Pi Network. After years ko sinasabing scam, daming red flag, isa siyang pyramid scheme. So malilis na nga yung Pi Network sa OKX after more than 6 years na pagmamine ng mga tao sa phone nila. And sorry to say, firm pa rin po akong isa po itong scam. There's a big reason behind kung bakit ayaw ng Bybit ilis yung Pi. Of course, kung isa kang nagmamine ng Pi, marami kang marinig ng mga fake news kasi mahilig naman yung mga pioneers sa mga fake news lalo na yung $314,000 per Pi or mas mataas pa yung Pi kaysa Bitcoin. It's all bullshit. So sinabi niya ayaw niya tanggapin yung Pi Network, it's because ayaw niya maranasan yung naranasan niya nung Forex days pa niya kung saan binabalikan sila ng mga matatanda, hinihingi yung pera nila. At kung titignan mo kung sino yung mga nagmamine ng Pi, yun yung mga talagang matatanda, as in mga senior citizen na yung wala talagang alam sa blockchain or sa crypto. And saan natin madalas nakikita yung mga tao na hinahabol yung kumpanya para makabalik nila yung pera nila sa mga pyramid schemes, mga Ponzi scheme. Usong-uso yan dito sa Pilipinas. Ilang beses na ako nagwa-warn, kaso marami para talagang nabibiktima. Ayan o. Pi Networks accused of MLM scheme, multi-level marketing, or pyramid scheme. At usong-uso tong Pi Network na to sa China. Kaya mapapansin mo, may in-announce si OKX na segregated ang Pi listing ng mga China at saka sa mga ibang country. Ayan na, users in countries like China will not be able to recharge and trade Pi. Bakit? Kasi kina-crackdown ng Chinese government yung mga Pi Network. Kasi nga, isa siyang malaking pyramid scheme. Ito, more proof, no? Okay, after OKX announced that Pi token which has caused controversy over pyramid schemes in China. And yung Bybit, ayaw niyang ilis. Yung BitGet, nag-delete ng mga information. Kung niyo napapansin, bakit na-list pa rin sa BitGet? BitGet China. Look, ang dami pa ring red flags ng Pi Network. Like, may iba dyan, nag-spread ng fake news na sudyante daw ni founder ng Pi Network si Vitalik Buterin. Wala kang makikitang evidence. Ilang beses na pumunta sa mga crypto events, wala akong nakitang ni isang Pi Network na booth. Sino yung mga nag-invest dito sa Pi Network? Wala ka ring alam. Sino yung mga team? Dalawa lang ba silang mag-asawa or meron pang iba? And marami dyan magkokontra, scam pa rin ba kasi nalis na siya sa OKX Same goes with other pyramid schemes. Nagsisimula, may mga taong kumikita, but in the end, babagsak din yung kumpanya, hahanap-hanapin siya ng mga biktima. Please lang, wag na kayo mag-expect na aabot ng $10, $30, $314 ang isang Pi. Wag na po tayong umasa doon, no? Bawasan natin yung hopium natin. The only good reason kung bakit may chance siyang umakyat yung presyo niya once na-list siya is because isang malaking kulto itong Pi Network. Itong mga nagsumusuport sa Pi Network, isang malaking kulto kung saan, pag may sabi ng isa, lalo sa pagdating sa mga fake news, maraming nauuto. May magsasabi, hold lang nila kasi may chance umakyat ng 314,000, hindi sila magbebenta. And mga iba dyan, nag-lock pa ng 2-3 years, kayo ang pinakakawawa. Okay? Itong isang malaking kulto plus punong-puno ng fake news, hindi na bago yan sa pandinig natin. Narinig na natin yan sa politiko sa Pilipinas noong 2016. And tignan nyo ano nangyari. And kung meron kang Pi at hindi mo alam anong gagawin mo once na nalist siya sa OKX, nagbigay ako ng helpful kung ano dapat mong gawin, ano mga hindi mo dapat gawin sa Telegram. Alright, so ang link na yun ay nasa bio ko lang.